This is my third weekend helping out various parallel groups ng Duterte. Nung nag-reach out si Wendell at narinig ko yung dayang hirang, sabi ko, naku, kailangan ako mag-alat ng time dito. So, pumunta po ako dito sa susunod na linggo. Nasa Cebu naman po ako dun sa another Duterte group. Siguro ito ho yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So, unang-una po dyan, yung declaration ni VP Sara Duterte na bago ho ang arena, nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move. Because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok ko kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So, anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then, pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao, ano ba talaga ito. So, February 18, she ran, she was the first to declare, and then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So, dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po, hindi pa pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So nakita nyo, 2022, unity win sa landslide, Marcos Duterte Alliance at its peak, for the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, naglasign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So it was actually 1 year in office. So makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around VP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void, as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and substance. Okay? Sa substance, wala pang presentation ng evidence.
Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So nandyan yung impeachment complaint at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon, internationally, on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang istorya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo. No? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na
nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, nakay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko ho yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba. Tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maong ho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate, na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, magtatanong pala kay Miriam si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat nung nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon, sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Kayo, aral kayo ng aral. Tiyo mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malu, talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, sir, ganito si Makati, ganito si Davao. Parehong LGU, parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte.
So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, medyo nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, ano yon, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tiningnan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho dalawa ang slate nun? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday, no? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon,
wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Oh? Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon ako nakakita ng ganyang boto, 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon. Ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako, at kaya kung sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday, kasi mapipilitan ngayon si administrasyon, sino ang kandidato natin? Di ba? Naghahanap sila. Oh, sige, maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala, yung sa kabila, yung sinasabing kain suka. At nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluwag mo naman kaming tawaging kain suka. Ay, bakit sa usapin ng korupsyon, ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal niyo si Marcos, hindi, sige, mahal niyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin? Diba? Parang may mali doon. O, bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay, kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-a-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management, no? O, kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon, ha? Naghihintay ako ng 60 si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, si Ginoong Mark po ay naging commissioner ng Games and Amusement Board mula noong 2017 hanggang 2021 at naging barangay chairman, tatlong termino po ito dyan po sa R. Castillo, Agdao, Davao City at naging direktor ng Liga ng mga Barangay. At siya po ngayon ay numero 1 din po siyang barangay kagawad sa maraming taon dyan po sa R. Castillo, Davao City. At ngayon siya rin ang nanguna noong pagpapatakbo sa tatay ng presidente, dating Pangulong Rodrigo Duterte, since 2014. Correct. Kap. At ngayon, Kap, ay sinusuportahan naman po ninyo itong ang pagdideklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbong Pangulo sa 2028. Bakit po ninyo pinaniniwalaan na si VP Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng bansa? Well, ang nakita na hindi lang ako ang naniniwala sa pag-declare ni Vice President Inday Sara for President, ang buong Mindanao at Visayas ay talagang masayang-masaya sa kaniyang pag-declare dahil siya lang talaga ang
ang problema, ang siya lang talaga ang pag-asa ng bayan na para talaga tumakbo. Kasi nakita nila ngayon ang ating pamahalaan medyo may problema. Kung sabihin natin may problema dahil iba ang kanilang desisyon, iba ang kailang mga pananaw, iba naman ang pananaw ng ating batas sa panahong ito. Opo. Kap, ito ho bang Inday Sara 2028 movement, kailan lang ho ito inilunsad ngayong taon? Well, more than 2 years na ginawa namin yan. Kami talaga ang una talaga nag-organize sa Mindanao. Kaya katunayan na mayroon ng taga sumali sa amin, taga Tawi-Tawi, taga Sambonga, taga Basilan, Lanao Sur del Norte, taga Barm, taga Davao Region. At kami hindi lang sa Davao City, kasi kung Davao City lang, siyempre Duterte na yan. Ang aming nakikita, medyo lahat ng mga tao. At nung sa katunayan, nung December 7, nagkaroon kami ng Mindanao Convention at dumalo yung mga 3,000 ka mga tao, lahat leaders ni Vice President Inday. Mayroon pang taga Luzon, mayroon pang taga Visayas, like Biliran, like Bohol, nagpunta sa Davao para lang sa ganong Mindanao Convention. So masayang-masaya talaga ako na dumating yung mga tao. Talagang ang tao ngayon, kahit hindi mo na puntahan at kampanyahan, talagang sila na ang lalapit sa'yo just to support BP Inday Sara plano para tumakbo ng kapresidente. So, ang nakita nila talaga na talagang ito na talaga ang pag-asa. Kasi iba si Presidente Duterte, iba si Vice Presidente Inday. Ang kaibahan nilang dalawa, kung bilib ako kay President Digong before, mas bilib ako kay Vice President Inday Sara. Kasi siya lang sumuntok ng tao na matigas ang ulo. Hindi yan basta-basta yan talagang may kanyang panindigan at may ginagawa talaga na para makatulong sa bayan. Opo. So, ibig sabihin, ang kilusan pong ito ay binubuo na mga supporters, mostly po ay mga taga Mindanao. May mga incumbent officials ba nakasapi din po ng inyong grupo? Oo, kasi nakita namin na hindi lang sa Mindanao ang nagsusuporta kay BP Inday. Halos lahat sa Davao, sa Mindanao, sa Visayas, nakita namin mga base sa aming survey, 75 to 80% for Inday. So, yung iba pa dyan, medyo alanganin pa. Yung alanganin dyan, yung mga incumbent, halimbawa, congressman, governor, mayor, alanganin yan dahil baka mawala ng ayuda. Yun talagang, pagdating ng araw, nakita ko lang, pagdating ng araw, siyempre, may inaantay pa ng mga ayuda. Baka mawala yung kanilang ayuda. So, hindi mo na mag-declare para kay BP Inday. Pero base sa aming mga nakuha ng mga impormasyon sa iba't ibang lugar ng Mindanao, Visayas, talagang sabi nila pagdating ng araw, last hour na mag-declare na kami for Inday. Opo. At sa ngayon ay tuloy-tuloy po ang dumadami o nadadagdagan ang bilang po ng mga kasapi nitong Inday Sara 2028 movement. Mayroon na kaming base sa aming source kasi mayroon na kaming mga regional head sa Mindanao. Mayroon na kaming mga 5 million plus ang aming member at mga opisyalis ng Inday Sara 28 movement nationwide. So, yan sana, ayaw ko nang mag-organize dahil tapos na ako kay President Digong before. Pero nakita ko yung Pilipinas medyo may mga problema, may mga maraming, huwag maniwala yung mga tao sa admin na malakas daw sila. Sa katunayan, itong atin dito, real talk ito. Talagang nakita talaga namin
na talagang wala talaga silang kalaban-laban dito. Kung sabihin nila, sa kanila yan, mga grupo lang nila siguro, sasabihin na malakas si Sir, si BBM. Pero sa katunayan, BBM, huwag kang maniwala. Yung mga tao mo dyan sa Mindanao, Visayas, halos na kay BP hindi mga tao. Yung talagang ano ngayon. Yung siyempre yung tawag niyan, magdaig sa kanya, magdaig kay BBM. Ano lang yan, yung siyempre yung mga tao na yung mga kasapi nila, yung mga kagrupo nila, but yung mga tao na hindi nila kagrupo, kahit normal na mga tao talagang for BP talaga hindi. Opo. At itong grupo ito, bukod pa ito sa iba't iba pang mga grupong napapansin natin na sumusuporta din po sa balak ng Vice Presidente, tatakbong Pangulo sa 2028. Yes, kahit na sasabihin ni BP Inday na ayaw siyang hindi niya tatakbo or hindi magtuloy, kahit na mag-declare na, yung mga tao talagang doon pa rin. Talagang gusto talaga nila na tumulong kay BP Inday. So kung makita ni BP Inday na medyo ang tao talagang pabor sa kanya, siguro wala nang magawa yung tao. Sabi, noong panahon ni President Duterte, sabi niya, ayaw niya tumakbo kasi daw, Davao daw, and then maging presidente, imposible naman. Pero sabi ko, Mayor, kung gusto ko ng mga tao, wala kang magawa. Kailangan talaga, gagawa ka talaga ng solusyon para matulungan ng mga tao. Opo. Kap, may ilang reklamo po impeachment complaints na inihain po laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Kamara. Sa inyong pananaw, may sapat ho ba itong ebidensya laban po sa Vice Presidente, ang reklamo ito? Kahit walang ebidensya o may ebidensya, talagang ituloy talaga nila. Kasi sila lang pinagtulungan si BP Inday. Yung mga mga nagpursige talaga, impeach talaga. Yun ang may mga problema sa buhay. Wag kayong pero yung mga tao ngayon, ilan ba yung ilan congressman diyan? Hindi ko man sasabihin na lahat ng congressman ay talagang against kay BP Inday. Pero nakita ko naman yung ibang congressman talagang nagpakiramdam muna sila. Ano talaga ang gagawin talaga. Kung sasabihin natin yung mga congressman nag-propose para sa impeachment, yun talaga ang mga tao na talagang kumakalaban na kay BP Inday dati. Pero anong pulso ng mga taga Mindanao pagdating po dyan sa impeachment complaints, sa itong mga aligasyon, mga reklamong inihain laban po sa Vice Presidente? Walang maniwala doon sa impeachment na yan. Wala silang maniwala kasi kung tingnan mo, konti lang ang problema ni BP Inday. Mas malaki ang doble-doble pa ang problema ni BBM. Pero hindi ni BBM pinapansin yung mga tao. Sa katunayan, may mga 18 Marines na nagreklamo. Sila pa naghatid ng pera o ganun. Pero baliwala yan. Yung mga nagproblema diyan sa kanya mga kalyado, baliwala rin. Yung problema, kasi ang target nila talaga, ipin down talaga si BP Inday para pagdating sa 2028, hindi talaga makatakbo. Ang mga tao dati, sabi nila, kailangan sirain namin si BP Inday. Noong hindi pa si Inday nag-declare na tatakbo ng presidente para ma-dismaya at mawalan ng gana para hindi na mag-declare na tumakbo. Pero ngayon, pagtakbo na ni BP Inday, nag-declare na natatakbo ng presidente, sabi ng mga grupo, good luck daw. So, ibig sabihin, ang sa kanila, pabuhay daw sa amin ba, kung ano lang nga siya, lupa di spirito, tapos pabuhay dugo na lang. So, yan ang nakita ko talaga sa buong Mindanao, Visayas. Bago ko ipasa kay Partner Admar, Kap,
nakatulong itong maagang pagdideklara nga ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 dahil nagkakaroon na kayo ngayon ng direksyon. Di tulad dati, hindi nyo alam, tatakbo hindi. Pero ngayon, mas malinaw, mas maganda at mas advantage sa inyo dahil mas maaga din kayo makakapag-prepare. At sa kabila nga ng mga aligasyon, Kap, nananatili, nakikita po ninyo, nananatili yung suporta ng mga taga Mindanao, ng mga taga Visayas, o maging ng mga taga Luzon kay Vice President Sara Duterte. Yan ang nakita ko. Kasi nag-declare si BP Inday ng maaga para tumakbo ng bilang presidente. Medyo natahimik yung mga tao. Dati, sabi ng mga kagrupo ko na pupuntahan namin, may meeting namin, talaga bang totoo ba talaga tatakbo si BP Inday? So, hindi pa maliwanag yung ganon. Nung tumakbo na, nag-declare na natatakbo talaga, sabi ng mga tao, ay yun ang gusto namin. So, yun ang gusto namin. Talagang all-out support na kami kay BP Inday. So hindi ako kandidato. Ang akin lang, tutulong tayo kay BP Inday. Kasi mahirap na ang Pilipinas. Medyo ang Pilipinas ngayon, medyo tagilid na sa Bisaya pa. So, anong gagawin natin? Kung anong ginagawa ni President Digong dati, siyempre gagawin pa rin ni BP Inday at sobra pa dyan ang gagawin. So yun ang binabantiyan ng mga tao sa Mindanao. Hindi lang sa Davao. Hindi ako believe kay BP Inday dahil taga Davao, hindi taga Mindanao, ating kaibigan pa, kundi believe ako dahil sa kanyang pamumuno sa naging mayor pa ng Davao, naging vice mayor ng Davao, naging mayor, so tested na, naging vice presidente. So next step, presidente na talaga. Kap, magandang umaga, may buntag. Balikan lang natin yung kasi maraming mga maiingay sa social media, kini-question yung kakayanan ng vice presidente, pati nga yung kahit na mataas yung grado niya, kini-question, wala naman siyang nagagawa. Kayo po bilang kapitan sa loob po na tapos niyo po yung 3 termino bilang chairman, barangay chairman sa isa sa mga barangay dyan po sa lungsod ng Davao. Maaari niyo po bang may kwento, ano bang performance nung siya ay naging alkalde po dyan sa lungsod? Si BP Inday, wala namang pinipiling tao. Kahit sino nagpunta sa City Hall, talagang in-entertain niya kahit sino. Sa performance naman, sa mga when it comes to project yan sa Davao, ang Davao ngayon talagang tahimik na tahimik At makita mo talaga ang isang leader na may tinatawag na political will, talagang sinusunod ng mga tao. At pag sinabi ni BP na itong gawin natin, ito ang gagawin natin, sumusunod yung mga tao. So, naging alkalde si BP Inday sa Davao City, walang masabi yung mga tao. Siyempre, kung yung hindi talaga yung taga Manila magpunta ng Davao, kung anong sasabihin, kahit anong sasabihin talaga, hindi talaga maniwala yung mga tao. Kasi yung taga Manila magpunta ng Davao, halimbawa, sasabihin na ang Davao ay matraffic, ang Davao ay hindi tahimik masyado ang Davao, medyo nagkagulo. Huwag kayong maniwala dyan. Dito sa Manila ang gulo dito. Dito sa Manila ang problema ng mga tao. Yung mga traffic, mass traffic dito sa Metro Manila. Walang hindi ma-traffic ang Davao City. Normal lang talaga kung may mga issue. Alam mo naman, kung wala kang issue ngayon, talagang gagawa nga ng issue para may mga masasabi ang mga tao. Pero sa totoo lang talaga, 100%. Kaya si BP Inday, sinasabi ng mga tao na dapat tumakbo ng presidente pag manalo na. Baka ito na, magbago na ang ating bansang Pilipinas. Huwag kayong maniwala sa mga tao na sasabihin si Marcos sa Mindanao at Visayas malakas. Wala yan. Hindi malakas yan. Huwag kayo, Mr. Marcos, huwag kang maniwala sa mga tao mo. Yan sa Mindanao, sa Visayas. Yung sasabihin talaga ng mga tao mo na malakas kasi tao mo yan
Pero yung ibang tao na pangkaraniwang tao lang ang puntahan ninyo, tanongin ninyo, talagang wala talaga. Makita mo ngayon sa survey. Sa Mindanao alone is nakita ko sa Mindanao, hindi lang sa Davao, Mindanao talaga. Mga 75 to 80% ang rating ni Inday. Another ang Visayas. Ang Visayas ngayon kasi meron tayong leader sa Biliran, meron tayong leader sa Bohol, meron tayong leader sa Cebu, sa Dumaguete, meron tayong mga leader diyan. So ako sa totoo lang talaga malaki ang aking pasasalamat sa mga tao. Talagang sumusuporta. Kahit hindi mo puntahan yung tao, talagang mag-indi talaga yan. Kaya ang ginawa namin, yung mga tao dyan sa Mindanao, sa Visayas, kami for Inday. Anong gagawin namin? Kaya ito ang movement ginawa natin para may lapitan ng mga tao. May mga tao sasabihin na papunta kami sa iyo para tumulong kay BP Inday. Ipakita namin ang aming tulong through itong movement na ito. Inday Sara 28 movement nationwide yan. Ako ito, real talk ito. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Wag natin yung tama, wag natin imali. Dapat yung anong nangyari, yung talagang totoo sa nangyari sa Mindanao, Visayas. So, ang nakita ko ngayon dito sa Luzon ay pupunta ko sa mga leaders dito sa Luzon. Sa katunayan, partner ko si General John Abier at mamaya mag-usap kami para dito sa movement na ito. Ang Visayas, Mindanao, walang problema sa ating mga leaders diyan. Mayroon tayong regional head sa mga bawat region ng Mindanao. Region 9 si General Binang Adjerel ng Hulo-Sulu. Region 10 si Cesar Raman ng Iligan City. Region 10 yan. At buong Region 10. Region 11 si Danny Lopez sa Region 11. Sa Region 12 si General Sali Salimangon. Ang Region 13 si Arnie Plaza sa Surigao at BARM si dating board member si Bong Lidasan. So hindi lang yan, marami tayong mga leader at mga supporters diyan sa Mindanao. Talagang natutuwa talaga ako dahil ang mga tao talagang kahit na hindi mo puntahan yan, kahit na hindi ka magsabi na hindi tayo, ang hindi talaga nag-organize na mga tao. So maraming salamat sa mga supporters talaga. Ako talagang natutuwa talaga ako. Tumataba talagang puso ko para sa pagtulong kay BP Inday. Opo. Kapitan, balikan ko lang yung naging performance ng Pangulo. Nakikita niyo po ba sa kanyang karanasan bilang abogado na rin, nasasapat na ito para pamunuan ang Pilipinas? At nakikita niyo rin po ba na kagaya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-umpisa sa local level na kayanan na mapamunuan ang isang buong bansa? Ang nakita ko, una, yung kay President Rodrigo Duterte, before naging mayor yan, talagang nakita ko na may political will talaga. Pag sinabi niya na walang magpaputok ngayon, December, wala. Yung sinasabi na yung speed limit na hanggang 69 to 70 within Davao City alone, sinasabi na 60 to 70% ang pagtakbo ng mga sasakyan, yung mga tao sumusunod. Pag sinasabi na may mga mga bar sa Davao dati, ngayon wala na. Hanggang lang tayo, hanggang 1 o'clock tayo or 11 o'clock ng umaga o pinakamatagas yung 1 o'clock. Yung mga tao nag-COE na, kahit mga nakainom na, mga sabi na nakalasing na, sumusunod talaga sa utos talaga ni President Rodrigo Duterte. Yun, nabilib ako. Matagal kami nagsama ni President Duterte
kampanya pa lang at pag panalo niya, matagal kami nag-usap. So alam ko talaga ang pagkatao niya. Siya talagang sasabihin niya na ito ang salita lang yan. Sasabihin na pagbariling kita, ano lang yan, salita lang yan. Hindi talaga niya gagawin yun. Pero yung sumasakay, sasabihin na pumapatay ng tao at siguro yung mga problema sa mga tao ngayon, yung may mga problema na halimbawa patayan, i-charge kay President Digong. Yun talaga ang mahirap sa mga tao. At hanggang talagang gagawa talaga ng issue nila, gagawa ng issue para matotoo talaga yung sinasabi. Alam mo, pag anong sinasabi, magbalik-balik yung hindi totoo, nagkatotoo na yan. Kasi binalik-balik na yan, sasabihin ng tao, baka totoo na ito kasi matagal na sinasabi ito. Pero sa katunayan talaga, ganyan talaga si President Digong magsalita. Sa katunayan, mas maganda pa si BP Inday, nakasuntok pa ng tao sa yung tao na talagang matigas ang ulo. Yun talaga. Kasi kung leader ka na, wala kang bayag, wala kang prinsipyo, wala kang panindigan, siyempre, sira ka talaga. Opo. Hindi talaga maganda ang ano mo. Opo. Balikan ko lang po, bilang panghuli ko lang po, Ginoong Mar, no, Kapitan. Dito po sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa ngayon, ano pong nakikita ninyo na mga problema ngayon sa bansa na dapat nang matutukan sa lalong madaling panahon kasi lumalala na? Alam mo ang problema dito sa ngayon, ang droga natin. Oo, ang ating peace and order. Ang corruption ngayon ang number one. Ang corruption ngayon kasi kung mag-corrupt ka ngayon, kaalyado ka, hindi ka pwede instruction na medyo ang Pangulo ninyo, pabayaan ka lang. Pero yung mga problema na kunting problema, doon talaga i-focus kay BP Inday talaga. Tulad ngayon, may problema ang ibang bansa. Ano ba ang ginagawa ng gobyerno? Pasyal ng pasyal. Binabaliwala yung problema ng doon sa gitnang silangan. Pero dito sa Mindanao ngayon, sa Pilipinas, ang focus nila talagang i-impeach talaga si BP Inday. Tulad noon ni kasi taga Davao ako, nangyari kay Pastor Kibuloy. Wala naman talagang silbi yung ginagawa nila. So, yung tao na walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan. Pero sa totoo lang talaga, alam ko talaga yung pagkatao ni Pastor Kibuloy kasi magkasama kami sa Davao, magkasama rin kami sa Malacanang nung panahon ng Oteking. So, nakita ko man talaga medyo wala na bang problema kung ating pag-usapan ng pagkatao ng tao. Opo. Kap, ang nakikita natin ngayon simula pang umupo ang administrasyong Marcos, tama ho ba? Naniniwala ho kayo na mula ng siniraan, inatake si Vice President Sara Duterte, ay politika na itong lahat at hindi accountability ang habol ng pamahalaan dito kay Vice President Sara Duterte? Sigurado yan. Politika talaga yan. Walang kasi ang nangyari dyan. Sa katunayan, mayroon namang gipropose nila na iba't ibang uri ng batas na pwede nila kasi ngayon ang batas natin gumawa din sila ng ibang batas na sa kanila, yung batas nila. Kung anong gusto nila, yun talaga masusunod. Nakita ko na siyempre politika ang nangyari sa ating bansa ngayon, lahat-lahat. Kaya nung
ako Marcos ako dati dahil kay yung sa Unity. Dati kay BP Inday nagkasama sila. Ako ayaw ko sana tulong kay Bongbong Marcos, pero sa kasama sila ni BP Inday, tumulong na lang ako. Pero ngayon nakita ko talaga marami ang pwede mangyari at pwede natin pag-usapan yung mga problema ng Malacanang ngayon ng Pilipinas. Dami talaga ng mga problema na dapat natin solbarin yan. Siguro maano lang yan, matapos na yan pagkatapos ng 2028. Kayong mga laging tumitira kay BP Inday, pagdating ng 2028, magtago na kayo. Mahirap yung ginagawa ninyo. Kasi ngayon, ang ginagawa ninyo, hindi kabutihan ng taong bayan, kundi para sirain yung isang tao lang na wala namang kasalanan sa inyo. Opo. Ayan. Huli na lang, Kap, ano ba yung mga dapat bantayan ng taong bayan ngayon? Lagi nating sinasabi, yung maraming supporters, no? Maraming sumusuporta nga dito kay Vice President Sara. Pero merong ilan din nagsasabi, pagdating sa eleksyon, ang COMELEC naman, pinagdududahan. Ano ba yung huling mensahe nyo para sa ating mga kababayan ngayon? Totoo yan. Dapat bantayan natin ang COMELEC ni Chairman George Garcia at mga COMELEC. Yan man talaga ang pag-asa ng gobyerno na kailangan daya talaga ang gawin. May nagsasabi din, nagtanong sa akin, marami daw kung manalo daw sa butuhan, sa kwentahan, talo daw. Talo din daw ang mangyari. So anong gagawin natin? So ang gagawin natin, mayroon man tayong mga abogado dyan, nandyan man si Atty. Torion, at mga grupo niya, dapat bantayan talaga natin ang COMELEC. Wala nang ibang gagawin ng mga tao, ng mga ating mga abogado. Bantayan talagang COMELEC. Diyan talaga ang daya sa COMELEC. Diyan talaga ang mga problema sa COMELEC. Kaya ngayon ang gobyerno, kahit na takilid na sila, sabihin na malakas kami dahil baka diyan sa COMELEC nagasak. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banatero.